ko, nagsisi ako dahil naniwala ako sa kanya. Naniwala ako na wala na sila. Ang tanga-tanga ko, naniwala ako na hindi na sila nagkikita. Ano ang pinakamalaking kamalian na nagawa mo sa larangan ng pag-ibig? The worst thing you did for love. Ako, takot ako magkaroon ng boyfriend kasi baka magawa ko ang bagay na hindi naaayon kay God. Feeling ko kasi pag andyan na, you're near to that thing. So, feeling ko naman, I'm not yet ready for that thing. So, bakit pa ako papasok muna? Hindi pa naman ako handa. Malaking kamalian siguro. Masyado akong nag-expect. Parang matalino din kasi yung taong yun. Tapos, parang maraming nagkaka-crush din sa kanya. Tapos parang ako naman uto-uto, hindi ko napansin na marami din pala siyang fina-flirt aside from me. Hindi ko pinakinggan yung advice ng mga friends ko. Pinaglaban ko siya kasi naniniwala ako na kahit na ganun yung appearance, yung pinapakita niya, there is some goodness in him naman. Yun sa akin kasi actually, parang sa kanila, kaya nga maaga ako nag-asawa, di ba? Tapos, dumating dun sa point na parang ako, dahil alam ko, asawa ako, parang sa bahay ka lang, yung ganun. Pero thankful ako, oo, pinanagutan niya ako. Hindi katulad nung iba na pag nabuntis ka, dahil bata pa kayo, iiwanan ka, yung ganun. Siya, thankful ako na ako hindi niya ako tinalikuran. Isa din na kung bakit nandito ako, kasi nga sa lahat ng pinagdaanan ko, parang gusto kong maipakita sa dalawang baby ko, sa ibang tao na nanghusga sa akin nung maaga ako nag-asawa. Kasi ang dami na sinasabi sa akin bad na sobrang sakit na hindi ko matanggap. So parang hindi nag-push sa akin na hindi ako sumali dito. And sobrang thankful ako na natanggap ako kasi para ma-prove ko yung sarili ko na ako, nagmahal ako. Hindi ako lumandi. Hindi ako pariwara. Siya yung naging asawa ko. Yung ganun. Mahal mo sa point, like sa girlfriend ko dati, na lahat ginagawa ko para sa kanya. Keso anong ina-ask, keso more time, or kung humihingi ng material things, kung napaparinig ng material things na imbes na isipin ko, hindi napatas yung ganun. Sinasabi ko, okay, I'll take extra shifts. Okay, I'll work harder. Talaga hindi ko makuha sa sarili ko na magustuhan siya ulit in a deeper level. Parang, I can look at it physically. It's like, hindi lang ganda eh, no? Hindi lang dapat ganda kasi ganda yung nag-start, diba? Physical attraction, yeah, but like, yung pamatagalan, lahat, yung casual relationships, walang parang nag-pass doon na part na, oh, ito gusto ko to, ito gusto kong makasama for long term. Nabuntis kasi ako sa lalaki na may asawa na. Tapos, sabi niya kasi, hindi na kami nagsasama, hindi na kami nagkikita, hindi nangyari na tumira kami sa isang bahay. Kasi sabi niya na yung babae dun sa pamilya na, tapos siya nasa pamilya niya. Regret ko, nagsisi ako dahil naniwala ako sa kanya. Naniwala ako na wala na sila. Ang tanga-tanga ko, naniwala ako na hindi na sila nagkikita. Pero, the way, yung pagkasabi niya sa akin, maniniwala ka talaga. Kasi, parati niya ako pinupuntahan dun sa apartment. Parati kami magkasama. 24 hours, every day magkasama kami. So, pag sinabi niya na wala na talaga sila, okay. Tapos, buntis ako. Siyempre, yung mother ko, pastor, tapos may orphanage kami. Parang yung reputation nila na mabait sa harap ng tao, tapos ako nabuntis sa ganon. Nagtago lang ako sa bahay the whole time na buntis ako. For 9 months? Oo, lumalabas ako minsan, pero dapat yung hindi ako makilala ng mga tao pagkasama ko yung parents ko, family ko, sa mall, ganon. Tapos,
Pag tinatanong nila, uy, sinong daddy? Diba? Parang dinadrama ko na lang na si Brad Pitt or si ganito ganon. Parang joke-joke. Ang tanga ko, yun ang nagsisisi ako. Ang tanga-tanga ko talaga. Hindi ko alam kung saan papunta tong relasyon namin. Pero alam ko na hindi na ako maging happy. Ang pinagsisihan ko lang talaga is kung bakit magkasama ba kami hanggang ngayon. Kung bakit hindi ko magawang hiwalayan siya. Siguro dahil sa bata o hindi ko alam. Basta ang tanga-tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Hindi ikaw ang tanga. Lalaki. He's lost. He's lost. Parang hindi ko alam paano ko sasabihin kasi sa kanilang dalawa nung nagsasalita sila, tinatamaan ako eh. Kasi hindi lang isang beses ako nagkaroon ng dalawang girlfriend. 3 times nangyari yun sa akin. Wala talaga, parang okay lang, parang masaya ako, ganun. Sorry. Ewan ko kung pwede pa, pero sorry sa mga nagawa ko ng ganun. Pwede ba? Huwag mo nang gawin. Oo nga, hindi sa mga nagawang ko, di ba? Hindi ko naman sinabing gagawin ko ulit, di ba? Kaya nga, parang... Kaya nga tayo na tayo. Kaya nga, sabi ko sa sarili ko, parang, kahit na, parang merong opportunity, parang sabi ko, wag muna, parang baka ganun na naman eh, baka parang false alarm lang na, eto na yun, tapos hindi pala, di ba? Kaya, Enjoy mo lang pagka binata mo, pero Oo. huwag kang gusto ko, yung yung magsasabay-sabay. next, sana yun na yung totoo, di ba? Ganun nga tayo mga babae. Ay, mga babae tayo. Pag may isa na tayo, kung pwede doon na lang eh. Bakit hindi ganyan ang mga lalaki? Tom, Mga sagutin mo. Ba't hindi ganyan ng mga lalaki? Ang mga lalaki, meron na. Lahat Tsaka kami, natingin pa. Iba yung experiences ko eh. Sideline. Pero sila, grabe. Legs lang makita nila, parang, uy, gubad na ako kagad. Parang, alam mo yun, yung... Saan yun ang turo? Sila ituro Eh, mo. sino ba ituturo niya? Kundi ikaw na. Ikaw lang. Lagi.